Samantala, habang nalalapit po ang pagsisimula ng banal na buwan ng Ramadan, pinatunayan ng iba't ibang sektor ng lipunan na ang kapayapaan at pagkakaisa ay posible, anumang lahi, relihiyon o paniniwala, sa isang makabuluhang pagtitipon na naganap dyan po sa Davao City, ang Welcoming Ramadan Dinner for a Cause. Alamin kung sino ang mga benepisyaryo at ang halaga ng naganap na pagtitipon sa report ni Jean Domingo. Isang makabuluhang pagtitipon ang isinagawa sa Davao City bilang paghahanda sa pagpasok ng banal na buwan ng Ramadan. Ang layunin ng Welcoming Ramadan Dinner for a Cause ay higit pa sa isang simpleng salo-salo. Ito ay nagsisilbing isang malinaw na pahayag ng pagkakaisa, pananampalataya at malasakit sa kapwa ng mga dumalo. At this point, gusto ko sanang ipaalam sa lahat na lahat ng guests ngayong gabi, welcome kayo lahat at napakaraming salamat po sa pagdalo ninyo sa programang ito. Hindi ko masukat kung hanggang saan ang aking kaligayahan na makita kayo ngayong gabi. We are in a time na kung saan we are in deep need na i-apply natin ang mga teachings ng Quran mismo sa ating sarili. Kasi pag na-reflect yan ng community, malaki ang impact. Wala na tayong magiging problema. Mas nagiging makabuluhan ang ating mga layunin. Pinangunahan ng Burhanuddin Peace Learning Institute, katuwang ang Salam na Ateneo Muslim Society, ang pagtitipon ay dinaluhan ng mga lider mula sa iba't ibang sektor at panig ng Mindanao. Mayroon po tayong pinopromote na BPL, ayun nga po, yung Burhanuddin Peace and Learning Institute. Ito po ay paaralan geared towards memorizing the Quran. Prime and foremost of course is the educations of the Quran, because we believe that educating them would entail good spirits in themselves, so that when they go out sa school na iyon, ay magiging makabuluhan ang kanilang participation sa community. Opo. Napakasaya po natin, maligaya po tayo, gawa ng this is once in a lifetime experience. Binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon mag-organize ng ganitong pagpupulong-pulong wherein every and each halos lahat yata ng mga religious sector o kaya yung mga sector na business the likes ay andito po ngayon, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabilang sa mga dumalo sina Member of Parliament Abdul Karim Swari, Isabela City Mayor Siti Hataman, Ms. Queenie Padilla, Deputy Minister Nur Aini Tan Lim, at ang mga kinatawan ng Kingdom of Jesus Christ na sina Nori Cardona at Nelida Lizada, kasama ang iba pang partners at supporters. Perfect season para sa mga mananampalatayang Muslim na burahin natin sa pamamagitan ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwan na ito na dakilang buwan ng Ramadan ang ating mga anumang nagawang kasalanan. Na may iba't ibang paniniwala at pinanggagalingan. Isang karangalan po na magsasalita sa okasyong ito. May this coming month be a gentle balm for every hurting heart. May it bring clarity to our confusion and reconciliation where there is distance. Sa mensahe na inihatid ng KOJC Executive Secretary sa ngalan ni Pastor Apollo Sikibuloy, binigyang diin nito ang isa sa mga pangangaral ni Pastor Apollo base sa Quran na walang pagkakaiba sa pagitan ng tao, lahat ay pantay-pantay at ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa loob ng bawat isa. Una sa lahat, let me greet you as we welcome and celebrate the coming of Ramadan. Magpapasalamat po kami from the Kingdom of Jesus Christ, representing Pastor Apollo Sikibuloy, sa pagpapaanyaya po na maging kaisa sa napakadakila na pagtitipong ito at sa napakadakilang misyon ng pagkakaisa, pag-ibig sa bawat isa. I would like to quote tonight what Pastor said. There was a portion of his preaching about peace, and he said, I quote, "I studied the Quran very well. I
I respect our Muslim brothers, and I respect the Jew because they are both our brothers also. We are also children of Abraham by faith, not by biological descendancy, but we are also children of Abraham by faith. And spiritually, we are all brothers and sisters. Thank you so much for welcoming us here in your community. Maraming salamat po. And as Pastor said in his peace summit that there is no way to peace because peace is the way. And so with us, maraming salamat muli. Congratulations po. Maraming salamat for the chance that we can join you in your celebration tonight. Binigyang halaga rin sa pagkitipon ng kahalagahan ng Quran bilang gabay sa pananampalataya, kapayapaan at wastong pamumuhay, lalo na sa pagsisimula ng Ramadan. Isang panahon ng pagdinilay, disiplina at paglilingkod sa kapwa. Ang importante talaga is yung unity natin as a nation, as a Bangsamoro, as a Pilipino. Dapat nakakaisa po tayo, nakakaintindihan po tayo. Kasi at the end of the day, bansa natin to eh. So whatever happens dito, we will have to be together, united. Ang sabi, united we stand, divided we fall. Well, let's make this Ramadan a new start for all. Baguhin natin ang sarili para magbago natin ang bansa natin, para yung future natin sa darating na panahon will be bright and brighter pa po. Ako ay masayang-masaya kasi nakikita ko ang mga brothers and sisters natin, hindi lang mga Muslim, pati mga Kristiyano. Nakita natin dito ngayon. So para sa amin, ang month of Ramadan, ito ay holy month para sa amin mga Muslim. So nakikita natin na sana hindi lang ito. Pagdating ng panahon, masusobra pa dito ang makikita natin pagkakaisa ng Pilipino. Maraming salamat. So ang message ko para sa Ramadan na itong darating ngayon na Ramadan 2026, sana bigyan na pahalaga ng bawat bawat Muslim dahil itong Ramadan nito ay holy month sa Islam. So sana kung ano man ang nagawa natin last Ramadan, mas damihan pa natin ngayong Ramadan. Bilang bahagi ng charity event, tinampok din ng iba't ibang booth gaya ng Hijab for a Cause at Iftar Drive Mindanao, kung saan ang mga naliko ay pupunta sa mga benepisyaryo ng programa. Actually, it started 2021 during the pandemic. So ang goal lang is mag-collect ng mga pre-loved hijabs. At first, sa community lang namin. But throughout the years, nag-expand siya and alhamdulillah, marami na ang nag-donate. So ngayon, we have already reached a lot of communities, not just in Davao region, but also across Mindanao na. Hijab for a Cause, pinamimigay natin ng mga hijabs during Ramadan. So during Iftar, so while kumakain ng Iftar, ganun, so sinasabay na namin ng hijab. Yes po. Since we have so many sector, it is a big opportunity for Iftar Drive Mindanao and Hijab for a Cause to reach more people and for our cause to be heard by more sectors, and para hindi lang sa kasi yung communities na napuntahan namin hindi siya totally nabibigyan lahat ng communities. Although we try our best, marami pa rin po community ang nangangailangan, and with this opportunity here, hopefully we can gain more funds and then we can distribute to more communities po. Ang mga benepisyaryo ng event ay mga estudyante at komunidad ng Burhanuddin Peace Learning Institute na patuloy na nagsusulong ng peace education, interfaith dialogue at youth development bilang pundasyon ng pangmatagalang kapayapaan, kabilang na ang Quran memorization. Yung isang mission po namin sa aming pag-aaral ay upang makatulong po sa aming community at mapaayos at mapalawak yung agama Islam, at upang makatulong kami sa iba sa pamamagitan ng aming kaalaman, inshallah, makatulong kami sa kanila upang mapalagana pa rin ang agama Islam. Ang aktibong pakikihalahok ng iba't ibang sektor mula sa pamahalaan, akademya, reliyon at civil society ay patunay na ang kapayapaan at pagkakaisa ay hindi lamang mithiin kundi isang bagay na kayang makamit
kapag may respeto, pagtutulungan at malasakit sa kapwa-tao. This is just my very personal experience and understanding na I personally think that man's laws and standards are based on ideals. Yung man's wanting to be perfect. Kaya hindi nagmamatch. But if you look at the teachings of Islam, that our religious leaders and scholars can correct me if I am wrong. But from how I understand it, the teachings of Islam ay based on the truth and the realities. It is a merciful manual. You know how they say na walang manual ang pagiging tao, but there is. And it is a merciful manual providing for remedies for man's imperfections. Kasi nga, siya ang may gawa sa atin. Kaya alam niya yung imperfections natin. Kaya niya tayo ginay. So yun ho, maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang nakakahigit na tao, sila yung nakabibigay ng benefit sa kapwa niyang tao. At sa service ng Islam, mga kapatid, wala nang nakakahigit sa paghigma ng Quran al-Karim. Wala nang nakakahigit ko. Para sa ating mga Muslim, ang Quran ay banal na kasulatan at gabay sa buhay. Ngunit ang mga aral na nilalaman nito, katarungan, integridad, awa, pananagutan, at malasakit sa kapwa, ay mga haliging kinikilala at pinahahalagahan ng ating sibilisadong lipunan. Mas mahabagin sa pagpasok ng banal na buwan ng Ramadan, ang pagkitipong ito ay nagsisilbing isang masining na paalala na ang pagkakaiba-iba ng bawat isa ay hindi hadlang kundi tulay tungo sa iisang layunin, ang paggalang, pagkakaisa at pagkakaunawaan sa pagitan ng bawat komunidad. Sa lahat po ng ating mga Muslims, mga kapatid, as you welcome and celebrate the Ramadan, and I know that this is a month-long celebration of cleansing and fasting and reflection, and may Allah's blessings be with you and your family. And that's the goal, for peace, and that's our common ground as Muslims, Christians, Jew, Hindu, diba? So, Alhamdulillah, I'm so honored to be part of this event. I feel so happy and fulfilled, and sana it's always like this. And I think if we have events such as this continuously, then we can break all the negativity and all the barriers, all the stigma, there's so much that we can do when we're united. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.